Hello po mga kabayan, kumusta kayo? Magandang buhay, magandang hapon po, umaga, tanghali, gabi, anumang oras tayo ngayon sa inyong mga location. So magbibigay po ako ng aking opinion po dito. May isa akong kaibigan na ang kanyang anak ay ng ibang bansa, 2 buwan na ang nakalipas at nawalan na sila ng contact. Baguhan lang po ito. Pero bago ko ituloy, maraming salamat po sa inyong lahat, no? Lagi na riyan na nakasubaybay po sa aking mga ginagawang reaction. Thank you po. Salamat sa suporta. Mga silent viewers, new subscribers, nagla-like, nagko-comment, nagsishare. Salamat po sa inyo. At shoutout po sa Kabisnes Family, Kabisnes Official and Papa Dins TV at sa aking mga kasama mga reactors. Hello po, kumusta kayo? At yung sa mga kagwangs. So ito na, kanina lang nabasa ko yung post ng isang kaibigan ko. Nag-aalala siya kasi yung anak niya, although may pamilya na to, kaya lang hindi raw kasal sa asawa, may 2 anak. Bagong alis lang, nandito raw sa Saudi. 1 buwan, nakapagpadala sa kanila. Nung after that, wala na. Hindi na daw nila makontak. Kahit yung sa account niya sa FB, wala na daw. Hindi nila alam kung ano yung nangyari, in short. Walang pasabi si kabayan kung ano nangyari sa kanya, kung nasaan na siya. Magda2 buwan na ngayon. So sabi ko, itanong nyo sa agency. Puntahan nyo, malayo sila, nasa Maynila daw. Nasa Maynila yung agency at nandun sila sa probinsya. Parting La Union sila. Sabi ko, dilapit sila sa munisipyo. At wala bang iniwan na kopya, picture ng kontrata para makita doon kung sino yung mga amo, address, may contact number? Wala din daw. Wala. Yung isang tao na sabi, sa agency, parang agent siguro, tinatawagan nila, hindi daw sila sinasagot. Hindi alam ng asawa kung ano ang agency sa Maynila. So ito lang yung masasabi ako ng mga kababayan. Para po doon sa mga kababayan natin na first timer aalis, first time pupunta po rito sa Saudi. Huwag niyong kalilimutan, paalala lang po, ang inyong kontrata ay pa-xerox. Mag-iwan kayo sa inyong pamilya. Kung nasa Maynila man ang agency ninyo, nasa Maynila kayo, nasa probinsya ang inyong pamilya, syempre gastos din yun. Picturean nyo na lang po. I-send sa messenger. Picture ng kontrata ninyo para mayroon naman hawak na papel ang inyong maiiwan na pamilya. In case of emergency, meron silang hindi sila mangangapa. Kasi itong kaibigan ko ngayon, hindi nila alam kung paano nila makakontak. Sabi ko, hindi kayo matutulungan. Hindi nyo alam ang employer. Hindi nyo alam kung saan talaga yung address niya. Wala silang alam, blanco. Pero sabi ko, pumasok sa aking isipan, tinanong ko, nakapagpadala na ba sa inyo? 1 beses lang daw. Sige. Tingnan nyo doon sa remittance kung sino ang nagpadala ang pangalan. Kasi may contact number din yan. Kung sino ang naghulog. Kasi kung baguhan ka pa lang, hindi ka pwede maghulog ng sarili mong sweldo. Either yung driver o utusan ng amo o yung amo mismo ang magpapadala kung saang remittance yun. Sana sa remittance center kasi baka mamaya sa online. Kasi kung sa online, sa bagay, kung sa online, meron din naman contact number doon. Pero yun lang. Kaya sabi nung kaibigan ko, sige, pupuntahan daw nila, itatanong niya sa asawa ng anak niya. Sabi ko, yung asawa, dapat pumunta siya doon sa OWA. Siya ang mag-verify kasi may record kami. Kahit yung pangalan mo lang, lalo na yan, bago lang si kabayan na nakaalis 2 buwan, kompleto pa yan. Ibig sabihin, nandun yung pangalan niya, naka-record sa OWA, kung sino yung mga amo, lahat nasa OWA yan. Matitrace nila, pati pangalan ng agency, makikita din sa OWA. Yun nga lang, malayo nga daw sila, probinsya nga. Siyempre yung gastos pamasahe. Sana nasa mabuti siyang kalagayan ngayon. Sabi ko, baka mamaya, wala lang siyang load, hindi siya nakakonect sa amo, yung mga ganon. Yun na lang, parang positibo na lang ang isip mo. Saka baka mamaya, wala pa rin siyang ikama, mga ganon. Pero sana okay. Pero para doon sa ating mga kababayan, halimbawa, mangyari sa inyo to, nawala yung cellphone mo, baka hindi pwede yung cellphone mo, bawal. Kasi dito maraming bawal yun. May mga amo na ayaw kang payagan mag-cellphone. Mayroon may mga ganun.
So kung halimbawa ganun man, isa ka sa baka kinuha yung cellphone mo ng amo mo, gumawa ka ng paraan kabayan na pag nakalabas kayo, makisend ka ng mensahe sa pamilya mo. May mga kababayan tayo na may mga cellphone, makitext ka, makimessage ka, mag-update ka sa pamilya mo kung nasaan ka man ngayon. Kasi kawawa, nag-aalala sila. Marami rin pwedeng dahilan. Baka mamaya, pwedeng ayaw lang niya na may komunikasyon sa pamilya, kaya hindi na siya kumukontak. May mga ganun kasi. May mga ganun na umiiwas na sa pamilya kasi nakaalis na. Maraming pwedeng rason, pero hindi tayo pwedeng mag-conclude. So, yun lang talaga ang pwedeng gawin, i-verify po sa OWA ang pangalan ng ating mga kapamilya. Kasi ako sa part ko, nung bago lang ako, nag-iwan ako ng pinadala ko pa talaga, pina-LBC ko, paserox ako ng kontrata ko, pinadala ko sa pamilya ko, para meron silang hawak. O kung halimbawa, hindi nyo na ako makontak, hanapin nyo ako dyan. Ayan yung pangalan ng employer ko, ayan yung contact nila, pumunta kayo sa ganito, para importante yun importante yun. Kasi mahirap po maghanap ng hindi mo alam kung saan mo pupuntahan. Ito pa, dagdag ko ng mga kababayan. Marami tayong mga kababayan dito na hindi pinalad sa mga amo. Napapanood natin. Nakakaano sila, nakakapag live pa nga yung iba Iyak ng iyak. Nanghihingi ng tulong. Bago ka magangawa kabayan, nanghihingi ka ng tulong, sabihin mo yung iyong location kung nasaan ka. Send mo. Ipaalam mo yung iyong address kasi kung hindi mahirap maghanap dito ng hindi tayo pwedeng kumatok sa mga bahay-bahay. Bawal dito yun. So kung may location ka, mas madali kang mapupuntahan ng ating embahada ng ating Sapolo kung sino man yung makaka-receive. Kasi marami naman tayong mga kababayan na open ang kanilang mga connections, yung mga ganun ba. So, yun lang yun sa akin, mga kababayan. Mag-iingat po tayong lahat. Yung mga baguhan pa lang, presence of mind. Unahin nyo pala, lagi talaga na mag-iwan kayo ng contact sa inyong pamilya. Huwag kayong maglilihim kung nasaan kayo kasi importante yun. Alam nila kung nasaan ka, anong lugar talaga ang pinuntang. Tinanong ko nga ito si kababayan natin sigurado ba kayong nakaalis? Baka mamaya, hindi nag-flight. Sino ba ang naghatid sa airport? Kasi baka mamaya umiiwas lang talaga, may problema sa pamilya, tapos lumayas na sa hirap ng buhay, tinalikuran yung obligasyon, responsibilidad. Kasi may mga ganun diba? Pero sana hindi naman. At sana yung ko lang dito sa anak ng aking kaibigan safe siya. Nandito talaga sa Saudi daw yun ang sabi. Pero saan banda? Mahirap maghanap. Para tayong naghahanap ng karayom sa gitna ng disyerto na hindi natin alam kung saan tumusok yun, diba? So, ingat po tayong lahat. Ayun lang yung sa akin. Paalala lang sa mga mag-abroad dyan. Maging kayo mapagmatsyag, maging wise. Laging advance mag-isip. So, ingat po tayo talaga. Ayun lang. Sana sa mga oras na to, ang sabi nga nila pala, pag dumating daw ng December na wala pa rin silang contact, saka na sila kikilos. Sabi ko, matagal na yun. December, antayin niyo pa yung December. Dapat ngayon pa lang, umilos na. 2 buwan na magta-3 buwan na Patatagalin pa ba? Diba? So, yun lang talaga yung the best nun. Yung sa remittance, tingnan ang resibo, kung sino ang nagpadala, and then, sacrifice sila. Pumunta talaga sa OWA, kung saan ang pinakamalapit na OWA. Doon sa La Union. Punta sila sa munisipyo, malay natin, meron doon, satellite office. Kasi sa amin, merong office ng OWA. Doon sa probinsya namin, nasa munisipyo siya, nasa loob. So, maraming paraan. Maging positibo lang tayo mag-isip. Hindi yung magmamaktol, magmumukmuk, iiyak. Kailangan ikilos Diba? Kasi hindi natin alam kung ano yung nangyayari kay kabayan dito sa labas. So, hanggang dito na muna. To God be the glory.